ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Investigasyon ng Senado sa flood control projects, umarangkada na. Flood control projects para sa susunod na taon, identified at napag-aralan ayon sa DBM. Philippine National Police, ilulunsad ang helpline para sa mabibiktima ng blackmail. Sa MBC TV correspondents, negosyante, patay matapos saksakin sa isang birthday party. Suspect, kaibigan pa mismo umano ng biktima. Sa MBC TV Sports, Kentin Milora Brown, kinilala ng FIBA bilang local player ng Pilipinas. Sa showbiz spotted, P-pop girl group na BINI, naghain ng reklamo laban sa nag-upload ng spliced video ng kanilang Pinoy Street Food Review. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, umarangkada na ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng kampanya ng administrasyon laban sa palpak at maanumalyang flood control projects. Imbitado rin sa pagdinig ang 15 construction companies na pinangalanan mismo ng Pangulo. Ang pinakamainit na detalye mula sa Senado, iuulat yan live ni Raymond Dadpaas. Raymond. Miski iminungkahi ni Senador Sherwin Gatchalian na dapat ang mga may-ari mismo at presidente ng mga construction companies nakakopo ng mga flood control projects ang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay kasunod ng impormasyon na inilahad ni Senador Rodante Marcoleta bilang chairman ng komite na sa 15 kumpanya ay 7 lang ang tumugon at 3 lang ang personal na humarap ang kinatawan ng kumpanya. Katwiran ni Gatchalian, kung ang mga ipadadala lang ng mga kumpanya ay mga representative ay hindi nila masasagot ang mga katanungan ng mga senador gaya ng kanilang naging karanasan. Sinigundahan ito ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na kinatigan ni Chairman Marcoleta. Narito yung bahagi ng motion kanina ni Senador Sherwin Gatchalian. To subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi na subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. So doon po sa General Information Sheet, the Articles of Incorporation, nakasulat ho doon sino may-ari, papuntahin ho yung may-ari at saka presidente ng kumpanya. I so move. Yes, I agree with the suggestion of Senator Gatchalian. I second the motion. As practicable, let us invite the owners, the head, the most responsible officer of the corporations involved. Nauna namang iginiit ni Senador Erwin Tulfo na panahon na upang panagutin ang mga nagkamal sa mga flood control projects simula sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na nagpayaman ng husto sa mga proyekto. Ilan sa kanila ay may naglalaki ang mansyon sa mga pribadong subdivision, may eroplano at hindi iniindang milyones na pinapatalo sa kasino at sabong. Giit ni Senador Erwin, singilin ang mga may kasalanan, kakilala man sila o kaibigan. Narito si Senador Erwin Tulfo. Kung may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. And today, this Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak o matataas na opisyal. Justice must be served. Umaasa naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva na may mangyari na sa pagdinig na ito dahil 3 taon na siyang sumisigaw ng katarungan dahil sa pagkalunod ng kanilang lalawigan ng Bulacan dahil lalong lumalalim ang baha sa kabila ng mahigit 1 bilyong piso na budget sa flood control project.
araw-araw, taon-taon. Sa ngayon, ay ginigisa na itong si DPWH Secretary Manuel Bunuan sa iba't ibang mga flood control projects na kanilang inaward sa ilang piling mga contractors. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advance ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Sa kaugnay na balita, pinagpapaliwanag ni Navotas Congressman Toby Chanco si Appropriations Committee o dating Appropriations Committee Chairman Zaldico kaugnay ng hinihinalang pagkakalusot ng reinsertions sa 2025 national budget. Ang buong detalye ihahatid ni Jackie Resho. Tapos hindi makapagpakita ng report ang small committee ng 19th Congress hinggil sa 2025 budget. Hinahanap ngayon ni Congressman Toby Chanco si dating chairman ng Appropriations Committee at kabilang sa small committee na si Congressman Zaldico upang magpaliwanag. Sa panayam sa programang Balansyado sa DZRH, sinabi ni Chanco na matapos maaprubahan ng lahat ng nasa Kamara sa second reading ng budget ay bigla itong nabago lang umano ng small committee na may 4 na miyembro at posibleng sa naturang pulong ng small committee tungkol sa 2025 budget na pasok ang mga realignment at insertion sa budget na nagdulot rin ng anomalya sa flood control program sa bansa. Kaya kinakailangan na magpaliwanag ni Ko tungkol dito dahil walang anumang report na maibigay ngayon sa 26 budget hearing. Kasi di ba imposibleng ikaw yung pinakamataas doon yung chairman, imposibleng hindi mo alam kung ano na yung nangyari. Correct. Di, ikaw na lang magpaliwanag, di ba? Para mabilis ang usapan. Eh di pag sinabi niyang wala siyang paliwanag, saka na tayo magtatanong sa iba, paano naman nangyari ito na yung chairman niyo hindi daw niya alam? Yung tatlo tatanungin ninyo pag sinabi nung head nila. Pero that's impossible, tama ka. That's impossible na hindi nila alam at wala silang napag-usapan kasi nabago nga ang budget eh. Hindi, pero ito yung pinakamalaking tanong. Imposible nga yan. Bakit ngayon, hanggang ngayon, ayaw nilang ilabas? Ano ba meron doon? Matatandaan naman nagbitiw sa pwesto bilang chairman ng Appropriations Committee si Zaldico noong Enero ngayong taon dahil sa problema sa kanyang kalusugan. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumaan na sa mabusising pagsusuri ng Department of Public Works and Highways at Budget Department ang flood control project sa ilalim ng panukalang 2026 National Budget. Nagbigay rin ng payo si Budget Secretary Amina Pangandaman kaugnay ng flood control issues sa Oriental Mindoro. Ang mga detalye tinutukan ni Kyle Bulias. Sumalang na kahapon sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ang 2026 National Expenditure Program. Kabilang sa inaabangan ng publiko ay ang magiging budget para sa flood control project sa susunod na taon. Ayon kay Secretary Amina Pangandaman ng Department of Budget and Management, mayroong 274.9 billion pesos na nakalaang pondo para sa flood-related projects sa 2026. Mas mababa ito kung ikukumpara sa budget ngayong taon na 346.6 billion pesos. Ayon kay Pangandaman, identified na ang lahat ng ito at dumaan na sa pag-aaral ng Department of Public Works and Highways. Ibig sabihin, lahat na magiging dagdag ay may ituturing ng insertion. Narinig naman po natin si Secretary na sinabi niya na itong mga flood control na nasa NEPCO, ito yung kanilang mga napag-aralan. Oo. So sana po, we will stick to that dahil yun po pinag-aralan na kanilang department. At kung meron siguro na sana po wala na. Sana wala na. Kamakailan lamang ay inilunsad na ni Pangulong Bongbong Marcos ang sumbong sa Pangulo website kung saan binibigyan ito ng access ang publiko na makita ang listahan ng lahat ng flood control project sa bansa at maaari nilang ireklamo kung may nakikita silang anomalya. At maging sa Oriental Mindoro, ikinadismaya ni Governor Homerlito Dolor ang nakita nitong sira-sirang dike. Yan ay kasunod ng pag-inspeksyon nito sa mga flood control project sa lugar. Kaugnay nito, naniniwala si Pangandaman na kung may susunod pang phase ang naturang proyekto sa lugar, mas mainam na hindi mo na ilabas ang budget para doon. Samantala, tiniyak naman ni Pangandaman na may sapat na pondo ang pamahalaan para sa zero billing sa mga ospital ng Department of Health. Mayroon anyang higit 100 billion pesos na pondo para sa operasyon ng mga DOH hospital sa loob at labas ng Metro Manila at maging sa iba pang health facilities at specialty hospital. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa kaugnay pa ring balita, humirit naman ang ilang retiradong general na dapat bumuo ng isang fact-finding body na siyang mag-iimbestiga sa lahat ng maanomalyang flood control projects sa bansa. Ang kanilang paliwanag, ibabalita ni Edniel Parosa. Nagpahayag ng suporta ang Association of Generals and Flag Officers o AGFO sa investigasyon kontra manomalyang flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ng AGFO na hindi lamang ito usapin ng korupsyon kundi matinding banta sa pambansang seguridad o national security. Pero rekomendasyon ng mga retiradong military officer kay Pangulong Bongbong Marcos bumuo ng fact-finding body na tutulong para mag-imbestiga. Mungkahin ng grupo, malangkasin ito mula sa mga public officials at magsama ng ilan mula sa pribadong sektor upang mas mapalalim ang pagsisiyasat. Narindigan ng AGFO na kaisa ito ng Commander-in-Chief sa paghanap ng pananagutan. Pinuri rin ng grupo ang direktiba ng Presidente na silipin ang mga naranasang pagbaha sa kabila ng sandamakmak na pondo para dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinasapinal na ng Philippine National Police ang bagong helpline para sa mga biktima ng sexual na pang-aabuso, partikular ang mga tinatakot ng blackmail. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, marami silang natatanggap na ulat mula man sa babae o lalaki na pinipilit gumawa ng labag sa kalooban dahil sa takot na kumalat ang kanilang sensitibong video o larawan. Batid umano ng PNP na isang complex na usapin ang kaso, kaya't maraming biktima ang takot magsumbong dahil sa kahihiyan. Sa tulong ng Women and Children Protection Center ng PNP, layunin ng helpline na magsilbing mabilis sa takbuhan ng mga biktima upang agad silang maprotektahan. Pero habang isinasapinal pa ang full rollout ng programa, ipinaalala ni Torre na maaring tumawag sa 911 ang sinumang mangangailangan ng police assistance. Sa mundo ng basketball, kinilala ng FIBA ang Filipino-American player na si Kentin Milora Brown bilang local player ng Pilipinas. At para kay Gilas coach Tim Cone, good news ang naturang pagkilala dahil malaking tulong aniya ang pagpasok ni Miloria Brown sa national team dahil sa kanyang laki at karanasan. Ang naging laro tinutukan ni Matchpoint Millie Borja. Kinumpirma ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na kinilala ng FIBA bilang local player si Kentin Milora Brown. Ayon kay SBP President Al Panilio, malaking balita ito para sa Gilas Pilipinas dahil magiging dagdag puwersa si Milora Brown sa lineup ng mga lokal na manlalaro. Sinabi rin ni Gilas coach Tim Cone na malaking tulong ang pagpasok ni Milora Brown dahil sa kanyang laki at karanasan. Nauna nang naglaro ang 6'10" na player para sa Gilas sa isang exhibition game kontra Macau Black Bears bago ang FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia. Isinilang si Milora Brown sa United States sa sapo siya ng isang Pinoy doctor. Noong nakaraang taon, naging susi siya sa Panalo University of the Philippines Fighting Maroons sa UAAP Season 87 Men's Basketball title. Dahil sa bagong recognition ng FIBA, inaasahan na mas palalakasin ni Milora Brown ang frontcourt ng Gilas Pilipinas sa susunod na international tournament. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Department of Finance handang tumalima sa magiging kautusan ng Korte Suprema sa pondo ng PhilHealth at PDIC. Sa MBC TV Global, US President Donald Trump handang sumaklolo sa Europa para sa seguridad ng Ukraine. At sa Showbiz Spotted, pambato ng Muntinlupa sa Miss Grand Philippines tumambling sa swimsuit round. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Handa naman tumalima ang Department of Finance kung sakaling ipag-utos ng Korte Suprema na ibalik ang pondo ng PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Pero paglilinaw ng kalihim na si Secretary Ralph Recto,
Ito'y sa kondisyong dapat dumiretso sa national budget na ipapasa ng Kongreso. Ang mga detalye alamin sa report ni Milky Rigunan. Irerespeto at agad na susunod ang gobyerno sakaling magdesisyon ang Korte Suprema sa petisyon na ibalik sa National Treasury ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation at ang Philippine Deposit Insurance Corporation. Ito ang tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto nang tanungin ni Representative Chel Jokno ng Akbayan Party List sa budget briefing ng DBCC o Development Budget Coordination Committee. Ayon kay Recto, agad na susunod ang gobyerno pero kailangan itong ipasok sa national budget na aaprubahan ng Kongreso. Anya, kung sakali naman ang magbaba ng desisyon ng Supreme Court sa kalagitnaan ng budget season, ang pondo ipapasok sa susunod na 2026 proposed national budget. Pero paliwanag ni Recto, pwede itong makaapekto sa ating credit rating dahil lalaki ang deficit o kakulangan ng pondo. If the Supreme Court decides that the executive branch or the national government will have to return this money, then naturally the national government will comply. We will put it in the budget, that budget will be passed by Congress, and we will comply. Now, if assuming that the decision is made in the middle of the budget year, then that will increase the deficit. And it may affect our credit rating. Ergo, if we are to comply, we do it in the succeeding year's budget. That would cause a huge hole in the budget if that were to be the case, sir. That's correct. Matatandaan sa bisa ng Department of Finance Circular 003-2024, inilipat sa National Treasury ang 60 billion pesos mula sa sobrang pondo ng PhilHealth. Ginamit ito para sa mga proyektong nasa unprogram appropriations gaya ng health emergency allowances ng COVID-19 frontliners. Dahil dito nagpetisyon sa Korte Suprema ang iba't ibang grupo at wala pang desisyon dito ang kataas-taas ang hukuman. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-alok na tumistigo si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves sa investigasyon ng Senado sa umunoy maanumalyang flood control projects. Sa isang liham na ipinadala sa Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Teves na nais niyang ibahagi ang kanyang kaalaman at karanasan upang makatulong sa pagtukoy ng mga responsable sa katiwalian. Binigyan din ni Teves na bilang matagal na rin naging miyembro ng Kamara, mayroon siyang impormasyon na maaring hindi alam ng iba at na makatutulong sa investigasyon. Nakahandaan niya si Teves na magsiwalat kung paano umano nagaganap ang katiwalian sa mga flood control projects na nagiging sanhi ng substandard na proyekto. Magugunitang nakakulong ngayon si Teves dahil sa patong-patong na kaso na may kinalaman sa Degamo murder case. Pinagpupukpok ng upuang plastic ng tatlong tindero ng cellphone ang customer nito na di umano'y hindi maganda ang tabas ng dila. Gusto kasi ng biktima ng picturean ng tindero pero para alam daw nito kung sino ang hahanapin sa oras na magkaproblema ang biniling unit. Magbabalita si Edwin Duque. Nauwi sa mainitang pagtatalo hanggang sa pagpapaluin ng upuang plastik ang biktima na si Jonas De Vera ng Muñoz sa Quezon City. Makarang bibili sana ng cellphone sa overpass ng EDSA Monumento Carousel sa Caloocan nang kanyang hilingin sa vendor na siya ay picturan para makilala niya ang babalikan kung magkaproblema ang cellphone na kanyang binili. Hindi umano nagustuhan ng tatlong vendor kaya sa pinalo at maghabulan sa loob ng EDSA Carousel. Agad na umawat itong si SG na si John Gilbert Sabang ng Carousel kasama na rito ang mga nakatalagang Philippine Coast Guard. Nagtamo ng malalim na sugat sa paa ang biktima. Agad na respondihan ng Caloocan Disaster and Risk Reduction and Management Office. Mabilis namang responde ang Caloocan Police. Makarang makatanggap ng tawag itong si Police Colonel Joey Caport at sa loob lamang ng halos 4 na minuto ay napaikutan na ang lugar kung saan naganap ang insidente. Patuloy pa rin tinutugis ang tatlong vendor ng kapulisan na mabilis umanong tumakas bago pa man dumating ang mga otoridad. Para sa MBC TV Network News, ako si Ares 23. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tuluyan ang nakalabas si Bagyong Juaning ng Philippine Area of Responsibility o PAR kaninang alas 5 ng umaga at mabilis na kumikilos patungong Ryukyu Island sa Japan. Sa kabuuan ng forecast period kay Juaning, wala rin itong naging epekto sa anumang bahagi ng bansa. Samantala nagbabalik naman ang mainit na easterlies mula Dagat Pasipiko na siyang magdadala ng mainit na tanghali na sinasamahan din ng mataas na tsansa ng ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging makulimlim at bahagyang maulan sa Bicol, Mimaropa, Quezon, pati na rin sa buong Visayas. Makakaranas din ng pag-ulan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Provinces. Samantala may panibagong low pressure area naman na binabantayan sa labas ng PAR at inaasahang tutumbukin ng Northern Luzon sa mga susunod na araw, batay sa inisyal na analysis ng Pag-asa. Upuan sa classroom, orientation ng gunting, at forma ng notebook. Ilan lang yan sa mga pangkaraniwang bagay na pabor sa karamihan pero idinaraing ng mga kaliwete. Ang tanong, saan ka kabilang? Alamin na des, bakit kakaunti ang mga left-handed na tao? Nasa 90% ng tao sa mundo ang pinaniniwalang lumaking right-handed dahil sa kombinasyon ng factors tulad ng genetics, environment at development. Ang right-handedness ng isang tao ay konektado sa pagiging asymmetrical at dominante ng left brain hemisphere, habang right hemisphere naman ang angat sa mga kaliwete. Batay sa mga pag-aaral, mas pinapaboran ng lipunan ang mga right-handed dahil sa kakambal na left brain dominant benefits tulad ng logical at linguistic skills, gayon din ang paggamit ng tools tulad ng gunting at can opener. Pero dahil din dito, itinuturing na may natural advantage ang mga kaliwete pagdating sa sports tulad ng fencing at volleyball, pati na rin sa artistic skills. Gayunpaman, nananatiling complex ang konsepto ng handedness at wala pang napatutunayan na eksaktong dahilan kung bakit may mga left-handed at right-handed na individual. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold. Nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Sa muling pagbisita ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House, nangako si US President Donald Trump na tutulungan nito ang Europa sa pagkamit ng seguridad at kapayapaan. Habang muling inalala naman sa Israel si dating Pangulong Manuel Quezon na matatandaang isa sa mga Pangulong tumulong sa naganap na Holocaust noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika. Kasunod ng bigong magkasundo ang Russia at Amerika ng peace deal nitong nakaraang Alaska Summit, nangako naman si US President Donald Trump na tutulungan umano nito ang Europa sa pagbibigay ng seguridad para sa Ukraine bilang bahagi ng anumang kasunduan upang wakasan ang digmaan. Sa muling pagbisita ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House, iginit ni Trump na di na umano ito umaasang magkakaroon pa ng ceasefire o tigil putukan para makamit ang nasabing peace agreement. Gayunpaman, nananatiling positibo pa rin si Zelensky na makakamit ang kapayapaan sa inihaing plano ni Trump kung saan nakatakdang magkaroon ng three-way summit ang tatlong bansa. Samantala, sa iba pang balita, kasabay ng pagdiriwang ng Quezon Day ngayong araw, muling binigyang pugay at inalala ng bansang Israel si dating Pangulong Manuel L. Quezon dahil sa nagawa niyang kabayanihan para sa mga Hudyo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Matatandang tumanggap ng mahigit 1,000 Jew refugees si Quezon para iligtas sa masamang planong pagpatay sa kanila ng mga Nazi sa pangunguna ng German dictator na si Adolf Hitler. Habang isa rin anila ito sa nagpapakita ng matibay na relasyon at ugnayan sa pagitan ng Israel at ng Pilipinas. Matatagpuan ang monumento ni Quezon sa Israel sa Verdant Park, Israeli City ng Rishon LeZion. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng pageantry, kasado na sa linggo ang coronation night ng Miss Grand Philippines. At nang magpasiklaban ng 29 na kandidata nitong nagdaang preliminary competition, isa pa nga sa kanila ang tumambling sa swimsuit round. Ang pasabog ng kandidata sa stage at reaksyon ng netizens tutukan sa showbiz report na ito.
Kinaaliwan online ang pasabog ng isang kandidata sa nagdaang preliminary competition ng Miss Grand Philippines 2025. Sa kanya kasing pagrampa sa swimsuit round, marami ang nagulat nang bigla itong tumambling sa stage. Siya si Chelsea Joy Arsiaga na pambato ng Alabang Muntinlupa. Pero tila hindi pa roon natatapos ang pagtumbling ni Miss Alabang dahil muli niya itong ginawa ng rumampa naman kasamang iba pang kalabang kandidata. Marami naman ang naaliw at humanga dahil kung branding ng Miss Grand International ang pag-uusapan, ganito raw ang level ng labanan. Pero may ilang ding nagsabi na hindi raw ito appropriate sa naturang kompetisyon. Nakatakdang ganapin ang Grand Final sa Linggo, August 24 sa Mall of Asia Arena at dito makikilala ang bagong Miss Grand International Philippines, Miss Asia Pacific International Philippines, Reina Hispano-Americana Filipinas at Phase of Beauty International Philippines. Abangan sa aming pagbabalik African Swine Fever o ASF cases ngayong 2025 mas mababa kumpara noong 2024. Sa MBC TV Sports, sino nga ba ang kauna-unahang Filipina swimmer na tumawid sa dagat mula Bohol patungong Cebu? At sa Hoy Bawal Yan, street parking ban ipinapanukalang ipatupad sa Metro Manila. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa bansa kung ikukumpara noong nakaraang 2024. Ayon sa Agriculture Department, malaking ambag sa pagbabang ito ang tuloy-tuloy na vaccination rollout at mahigpit na border measures. Una sa balitang yan si Dustin Bayog. Kinakitaan ang pagbaba ng kaso ng African Swine Fever o ASF sa bansa kumpara sa kaparehong period nakarang taon ayon sa Department of Agriculture o DA. Ayon kay DA spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa, bagaman umakyat sa 51 ang kaso ng ASF ng August 7 mula sa 28 July 11 ay mas mababa raw ito kumpara sa naitalang kaso noong 2024. Dagdag pa ng tagapagsalita ay malabo ang muling pagsipa ng kaso ng ASF ngayong taon dahil sa patuloy na vaccination rollout ng pamahalaan at sa paghigpit ng border measures. Noong Marso ay nagtala na rin ang pagbaba ng kaso nito sa bansa kung saan ayon sa DA Bureau of Animal Industry ay umabot na sa 28,000 vaccines mula Vietnam ang naipamahagi sa Central Luzon at Calabar Zone. Mababatid noong 2024 ay nagtala ng pagtaas ng kaso sa Lobo, Lian, Rosario, Calatagan at Lipa City sa Batangas na isinalalim pa noon sa state of calamity. Nilinaw ng DA na hindi na sa kaparehong lugar nagtala ng bagyang sipa kung hindi karamihan nasa mga ito ay mula sa Bohol, kabila ng ilang baboy ng Cordillera, Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at Eastern Visayas. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging madugo naman ang dapat sanay masayang birthday party sa Iloilo matapos patayin sa saksak ang isa sa mga bisita ritong negosyante. Ang sospek nagdilim umano ang paningin matapos ang pakikipagtalo sa kaibigan ng biktima. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nahaharap sa kasong homicide ang 43 anyos na construction worker matapos nitong saksakin ang kaibigan na negosyante sa isang birthday party sa Mandurriao District sa lungsod ng Iloilo. Ayon kay Police Lieutenant Galery Pirante, Deputy Chief ng Police Station 5, parehong lasing ang suspect at biktima na mangyari ang insidente. Bago ang pananaksak, nagtalo ang dalawa dahil nakisuyo ang biktima na gawin sana ng suspect ang pinapagawa niya para sa kanyang negosyo. Pero tumanggi ang suspect kaya nagalit ang biktima at sinampal ito. Nagdilim umano ang paningin ng suspect at sinaksak ng kutsilyo ang biktima sa dibdib, pusod at siko. Isinugod pa sa ospital ang negosyante pero idineklarang dead on arrival. Para sa MBC Network News, ito si Jocelyn Maque, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tatlo ang naidalang sugatan ng salpukin ng bus ang isang tricycle sa National Road ng Maraganito, Gamay Northeast, Samar. Ang dalawa sa sugatan ay pasahero ng nasabing tricycle, samantala driver naman ay isa pang sugatan. Ang nakasalpukan na bus sa isang Gold Trans Stores, minamaniho ng 32 taong gulang residente ng Barangay Palanit, San Isidro, Northeast, Samar. Samantala, ang tatlong sugatan ay pawang mga residente ng barangay nito bayan ng Gamay Northeast, Samar. Ang driver na sabing tricycle ay isang 23 taong gulang at ang mga pasahero naman nito ay isang 29 na taong gulang at isang 24 na taong gulang pawang mga kalalakihan. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, nangyari ang nasabing aksidente nang mawala ng kontrol ang nasabing tricycle sa kanyang pagmamaniho. Nasa magkahiwalay ng direksyon ang dalawang sasakyan. Ang bus ay mula sa barangay nito bayan ng Gamay Northeast, Samar patungo sa direksyon ng Mapanas. Kasalubong naman ito nasabing tricycle at pagdating sa nasabing lugar, nawala ng kontrol sa kanyang pagmamaniho itong driver ng tricycle at napunta ito sa linya ng bus na kasalubong dahilan ng matinding salpukan. Ang driver at dalawang sakay na nasabing tricycle tumilapon at nagtawan ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad ang mga ito na isinugod sa Gamay District Hospital. Wala namang sugat at ligtas ang driver na nasabing bus at ang dalawang sasakyan ay kasalukuyang nasa kustudiya ngayon ng Gamay Municipal Police Station. Patuloy pang ginagawang pag-iimbestiga ng mga pulis. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wanted person na may kasong double physical injuries and damage to property arestado sa Rosales, Pangasinan. Dahil sa mabilis sa pagresponde ng Rosales Police sa tawag ng barangay official, agad na sa kote ang isang wanted person sa barangay Carmay East alas 5 ng umaga kanina. Sa ulat ni Chief of Police Major Noel Cabakungan ay pinagbigay alam sa kanila ng barangay official ang presensya ng wanted person na isang 39 anyos na lalaki na residente ng barangay Carmay Rosales na naharap sa kasong double physical injury and damage to property. Ang pagka-aresto sa suspect ay sabisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Villasis, Pangasinan. Sa ngayon ang suspect ay nasa kustudiya ng Rosales Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Planong magpatupad ng street parking ban ng Metro Manila Council at ilang ahensya ng pamahalaan sa kahabaan ng Mabuhay Lane at ilang piling kalsada upang maibsan ang malalaking traffic sa Metro Manila o malalang traffic sa Metro Manila. Kaugnay nito ay tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang operasyon ng MMDA sa pagsisita ng mga driver kung saan sa hindi tamang nakapark ang kanilang sasakyan. Ang planong parking ban at parusa sa illegal parking, alamin sa report ni Dustin Bayog. Nakadagda magsumite ng listahan ng mga kalsada ang mga mayor ng Metro Manila na hindi sasama sa planong street parking ban sa NCR upang mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Ito ang sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora kung saan pag-aaralan ng Technical Working Group ang mga rekomendasyon para sa maayos na pagpapatupad ng parking ban. Ani nito, mahirap iba ng lahat ng kalsada, lalo kung wala nang maparkingan ng mga sasakyan, kaya suwestyon nito na maaari pang gamitin bilang parking space ang mga inner at tertiary roads. Mababatid ang naunang nirekomenda ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na ipagbawal ang parking sa lahat ng eskinita sa Metro Manila mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Iba naman ang tugon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na sa halip na halos buong araw ay gagawin ito mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Sisikapin ng MMDA na magkakaroon ng dry run ng planong parking ban bago ang implementasyon nito sa pagsisimula ng Setyembre. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang paglilinis ng ahensya sa mga kalsada kontra sa illegal parking. Masasabi kasing iligal na nakapark ang sasakyan kung ito ay nakahinto sa mga lugar na may nakalagay na no parking sign at mga pribadong kalsada na may pinatutupad na parking rules. Kabilang din dito ang pagpark sa driveway, mga sidewalk, residential areas, sa loob ng intersection at pagpark sa mga pedestrian crossings, kabilang footbridge at ilang pang major national roads. Bawal din ang pagpark ng at least 4 meters na malapit sa fire hydrant o fire station entrance. Ang mga lalabag dito ay maaaring marap sa multa o impoundment ng sasakyan. Para sa attended illegal parking, pagbumultay ng driver ng 1,000 para sa lahat ng offense. Para naman sa unattended illegal parking, ay maaaring marap sa 2,000 multa para sa lahat ng offense, kasama ang pag-impound sa naturang sasakyan.
Sa mundo ng swimming, gumawa ng kasaysayan ang swimmer na si Alizon Ruiz bilang kauna-unahang Pinay na nakatawid sa dagat mula Bohol patungong Cebu. Ang mga pangyayari sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Nakagawa ng kasaysayan si Alizon Ruiz matapos maging kauna-unahang Pilipina na nakatawid sa dagat mula Bohol patungong Cebu. Noong August 12, natapos ng 34-year-old swimmer ang 22 kilometer na paglangoy mula Gitafe, Bohol hanggang Sulpa Island, Cebu, kasama ang kanyang mga katuwang na sina Hiroshi Ibehara at Victor Maximino Umbao. Sa gitna ng malakas na agos at mahabang oras ng pagod, nagtagumpay ang trio sa higit 11 hours na paglangoy. Sinimulan nila ang tinawag nilang crazy swim sa pagsapit ng araw habang sinusuportahan ng isang bangka na may dalang doktor, observer, photographer, videographer at isang stand-up paddleboarder na si Cyril Igot na nagbigay ng hydration at nutrisyon sa mga lumangoy. Dahil sa tagumpay na ito, naitala ni Ruiz ang kasaysayan kasama ang Pinoy Aquaman na si Attorney Ingerman Macarin na una nang nakatawid sa ruta noong 2016. Kasalukuyang isinusumite ng kanilang team ang dokumentasyon ng feat sa World Open Water Swimming Association para sa opisyal na pagkilala. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Formal nang naghain ng reklamo ang Nations Girl Group na BINI sa isang individual na nasa likod ng spliced video ng kanilang Pinoy Street Food Review. Nagkaisa naman ng blooms of fans ng grupo na ang sigaw ay Protect BINI at all costs. Narito ang Showbiz Report. Personal na nagtungo ang 8 miyembro ng Nations Girl Group na BINI kasama ang kanilang legal counsel na si Attorney Joji Alonso sa Office of the City Prosecutor sa Santa Rosa, Laguna para formal na maghain ng reklamo sa isang individual. Nag-ugat ito sa pag-splice o pagkat ng inirereklamong lalaking netizen sa 25-minute video ng BINI na kumakain ng Pinoy street food at doon ipinakita lamang ang negatibong reaksyon ng grupo. Kabilang sa reklamong isinampa ng 8 laban sa naturang individual ay may kinalaman sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at unjust vexation. Bumuhos naman ang suporta mula sa Blooms na Protect BINI at all cost ang sigaw. Samantala, nagpaalala naman si Attorney Alonzo na dapat tandaan ang kalayaan o freedom sa pag-post online ay laging may kaakibat na katotohanan at pananagutan. Matapang anyang tumitindig ang BINI laban sa anumang uri ng pang-aabusong laganap sa digital world. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ng mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Pero bago tayo magtapos, partner, ngayong araw ay holiday sa Quezon Province. Yan ay dahil ginugunita natin ngayong araw ang kaarawan ni dating Pangulong Manuel Quezon na nagsilbing instrumento lalo sa pagsasalba, partner, ng mga biktima ng Holocaust sa Israel. Pero Pero hindi natin nabanggit kanina, pero ito ay parte din ng kasaysayan. Ang tiyuhin po mismo ng ating chairman na si Mr. Fred Elizalde, si Chairman Fred, ang kanyang tiyuhin po ay dating Foreign Affairs Secretary po ng ating bansa na si Secretary Miguel Elizalde. Siya ay tumulong rin noon para makapagsalba ang Pilipinas ng mga Israel national, so Israelite, noong ikalawang digma ang pandaigdig. So talagang joint effort, marami ang nagtulungan at of course isa na nga dito ang tiyuhin po ng ating chairman na si Chairman Fred Elizalde. Yan ay si dating Foreign Affairs Secretary Miguel Elizalde na malaki din talaga yung naging role lalo sa ating kasaysayan. Yes, ganitong araw na alala natin, ginugunita natin yung naging role ng ating ding mga kababayan, lalo si dating Secretary Miguel Elizalde, lalo na ma-rescue o tumulong sa mga Israel nationals sa Holocaust. So, ang interaction din natin with the former, kasi umalis na si former Israel Ambassador Elon Flus at sa mga dati rin na mga naging ambassadors na kinover natin sa Diplomatic Corps as a reporter, partner Yuel, ay lalo na sila dating Ambassador Ben Matitiao, talagang mahal
na mahal nila ang Pilipinas, malaking utang na loob nila sa mga Pilipino, mataas ang tingin nila at respeto sa mga Pilipino, lalo na sa mga kababayan po natin na nasa Israel at nagtatrabaho doon at nagko-contribute din sa kanilang ekonomiya at nakakatulong sa kanilang mga kababayan. And dahil kung gusto mo nga pumunta ng Israel, partner, yan ang good news. matagal na bilang pagtanong nila ng utang na loob way back during World War II at sa pagsalba sa kanilang mga kababayan, visa-free tayo na nakapunta sa Israel. Kaya pala pabalik-balik ka, partner ng Israel. Wish ko lang. Ayan. So, konting kasaysayan tidbit at naging parte pala nito ang pamilya ng ating mga bossing dito sa Manila Broadcasting Company. Kaya kasabay niya ng pagbati natin din ng Happy Quezon Day. Muli po, ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.